Minsan, kahit makalimot ang isip natin, di naman makakalimot ang puso mo sa mga bagay na nagbigay kulay sa mundo mo. At sa darating na tamang panahon, di na mabubura ang masasayang alaalang yayakapin mo, kasabay sa pagtatagpo ng dalawang mundong hinahangad mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa panibagong umaga, sa paggising ko, mula sa isang silid, isang larawan ang nakita ko. Sino sila? Sino ako? At mula sa isang salamin, nakita ko ang sarili ko. Ako pa lang nasa larawan. Pero, sino siya? Kinuha ko ang larawan at niyakap ko. At sa mga sandaling to, walang kahit anong laman ng isip ko. Tila ba isang blankong papel na walang nakasulat na kahit anong magpapaalala sa kung sino ako. Manong, ay napakaaga niyo naman po. Sir Donnie, may ibibigay kasi ako sa inyo. Ito po ang suman na malagkit. Kamusta po pala kayo dito? Kabilugan ng buwan po mamaya. Manong, salamat po. Siguradong magugustuhan po to ni Eman. At saka, okay naman po kami. Pero, bakit niyo po nabanggit tong kabilugan ng buwan? Donnie, iho, may naikwento lang sa akin ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Alam mo naman, simula pa noon, kami na nag-aalaga sa lugar na to na pagmamayari nyo. Manong, bakit po? Iho, huwag ka matatakot ha. Pero, di naman ako sigurado kung totoo yung mga bagay na naririnig ko nung bata pa ako. Manong, bakit po? Sabihin niyo na po, natatakot tuloy ako. Sige na nga, iho. Sasabihin ko na, pero narinig ko lang to sa kwento ng lolo ko nung matagal ng panahon. Iho, minsan sa loob ng 10 taon, may mga mahihiwagang bagay na nangyayari sa lugar na to. Mga bagay na kakaiba, mga bagay na di ka panipaniwala. Ang sabi ng lolo ko, dati, iho, noong may bigla na lang nagpakitang magandang babae sa lugar na to. Naglalakad sa kakahuyan, sa gitna ng hating gabi na may napakagandang tinig. Tila ba diwatang nakita ni lolo kasama yung isa sa mga lolo mo din, iho, sa panahon na yun. Magkaibigan sila at sabay nilang nakita ang tila ba diwata na napakaganda daw ng babae na namamasyal sa kakahuyan sa gitna ng kabilugan ng buwan. Manong, ano po nangyari pagkatapos nun? Siyempre, sabi ni lolo na nagkagusto daw yung lolo mo dun sa babae
Kaya nakipagkilala sila tapos inaya nilang mamasyal. Mabait naman daw. Sumama daw sa kanila kaagad. Kasi yung lolo mo daw sa panahon na yun, napakaganda daw talaga ng mukha. Sobrang gwapo. At bago pa magbukang liwayway, nagpaalam ng umuwi yung magandang babae, kaya lang hindi na nakaalis ang babae sa lugar na to. Ang kwento ni Lolo sa akin, lagi daw nag-aabang sa pintuan ng isang aparador ang babae na yun. Hanggang sa paglipas ng mga araw, tila ba naging makakalimutin at di na sila kilala. At sa muling pagsapit ng kabilugan ng buwan, nakita nilang tulala na lang yung babae. At ang sabi ni Lolo sa akin, minahal daw yun ng lolo mo, iho. Kaya lang, matapos ang sunod na kabilugan ng buwan, tuluyan ang nawala ang babae na yun. Manong, anong nangyari? Bakit daw nawala? Iho, ang sabi ng lolo ko, nawala na lang daw bigla yung babae na yun pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Hindi na niya alam kung saan napunta. Alo, Manong, ano po nangyari? Iho, ang sabi ng lolo ko, nung kinausap niya daw yung lolo mo, ang tanging sinabi nito, umuwi na daw yung babae. At simula nun, hindi na nila ulit nakita ang babae na yun. Sa kwento ni Manong, si Eman agad ang naisip ko. Kaya ito, tumakbo ko sa silid ko at nang makita ko si Eman, nakatulala na lang siya habang hawak ang larawan naming dalawa. Kinakausap ko siya, subalit tila ba wala siyang naririnig. Tulala lang siya na parang isang taong wala sa katinuan. Walang emosyon. Eman, kausapin mo ako. Please. Subalit kahit anong gawin ko, tila ba wala siya naririnig. At tulala lang na parang hindi ako nakikita. Sir, ano pong nangyari sa kanya? Manong, hindi ko po alam. Sino po ba siya, sir? Sino ang bata na yan? Manong, ilang taon na po ba siya sa paningin niyo? Sir, mga 11 siguro. Bakit parang tila ba ako lang ang nakakakita kay Eman na halos kasing edad ko? Katulad din ba siya ng kwento ni Manong sa nakaraan? Pero bakit ganito? Bakit kailangang mangyari yung ganito? Sir, saan niyo po ba siya nakilala? Manong, nung dumating po ako dito, nakita ko na lang po siyang natutulog dito sa silid ko. Tapos nung magising siya, sabi po niya uuwi na daw po siya. Lagi ko po siyang nakikita na pumapasok sa lumang aparador sa bodega. Nagtataka nga po ako, pero naguguluhan na po ako. Sir, marahil katulad to ng kwento ng lolo ko. Pakiusap.
hayaan niyo na po siyang makauwi mamayang kabilugan ng buwan. Pero Manong, paano kung mawala na lang din siya bigla? Iho, mali ang pagkakataon ng pagtatagpo niyo. Hanapin mo siya at gumawa ka ng paraan para muli kayong magtagpong dalawa. Iho, minsan ko nang nakita ang ganito. Ihatid mo siya sa lugar na lagi niyang pinupuntahan nung una mo siyang nakita. Dahil doon ang daan pauwi sa kanila. At ang nasa isip ko lang sa sinabi ni Manong, ang lumang aparador na nasa loob ng bodega.